Kristo lang tumitindi. January 7, year 2017, sa isang maliit at maingay na garahe sa may dead-end Padilla, nagkaroon ng pag-aaral tungkol sa doktrina ng iglesia. Dito itinuro yung kalagahan ng pakikipagtipan. Pinanganak ang Antipolo Reformed Baptist Outreach, and after almost 2 years since then, by the grace of God, we formally covenant together and was recognized as Antipolo Reformed Baptist Church. Isang iglesia na may pakikipagtipan sa Diyos at sa isa't isa. Kaya magkakasama nawa tayong tumindig hanggang sa kalwalatian. At kapag binabalikan mo at inaalala mo yung sinumpaang tipanan, mapuno ka nawa ng kagalakan at pasasalamat sa mga dakila niyang gawa sa loob ng tipanan. Kaya tinatawag ang isang pamilya na isang pamilya dahil sila ay magkakadugo. Pero sa atin, sa pamilya ng Diyos, ang nag-unite sa atin ay dugo rin. Pero ito ay dugo ni Jesucristo. Dugo ang dahilan kung bakit may Antipolo Reformed Baptist Church. Yung dugo rin ni Jesus ang magiging dahilan kung ba't magkakaisa tayo. Kung wala yon, magkakawatak-watak tayo. Pero dahil sa mabuting balitang dugo ni Jesus, tayo ay isa. Mayroon tayong pagkakaisa. Happy 6th anniversary! 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 Antipolo Reformed Baptist Church! Antipolo Reformed Baptist Church! Antipolo Reformed Baptist Church! Magandang araw sa inyong lahat. Binabati ko ang Antipolo Reformed Baptist Church ng Happy 6th Covenant Anniversary. Nagkaroon tayo ng pagtitipan noong 2018 ng December 2 at pagkatapos ng 6 na taon ay ipagdiriwang ulit natin yung ika-6 na anibersaryo natin at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa pag-sustain niya sa atin for 6 years. For some, napaka-ikli pa lang nun. Para sa atin na mga taga-ARBC, na mga pioneering members, parang napakatagal na panahon na. Sobrang daming nangyari sa iglesia natin. Maraming mga hamon, mga challenges, mga difficulties na kinaharap tayo bilang iglesia, lalo na sa decision making, ganun din sa mga pagdidisiplina, ganun din sa mga usapin ng mga miyembro na dumadagdag, at meron ding mga miyembro na nababawas. Ito, lahat ay kinakaharap ng mga iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kaya bilang isang iglesia, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa sustenance na ginagawa niya sa atin. At hindi lang sustenance, kung hindi nagkakaroon din tayo ng progress sa ating mga ministries. May mga iglesia na natulungan tayo na sila ay ma-covenant, katulad ng Chief Cornerstone Reformed Baptist Church. Meron din tayong mga iglesia na natutulungan sa pamamagitan ng mga pulpit supplies, mga pastor na natutulungan sa kanilang pagmimisyon, at ganun din sa mga pangangailangan for benevolence. Kaya papasalamat tayo sa Panginoon pag-expand din ng ministries natin bilang isang iglesia. Hinihiling natin sa Panginoon, katulad ng sinabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, na tayo ay maging isang iglesia ng buhay na Diyos, ang pillar. Tayo yung pundasyon at pinaninindigan yung katotohanan. Sa ating ika-6 na anibersaryo, hinihiling natin sa Panginoon na
from now and sa mga susunod pa na taon ay manatili sa katotohanan yung ating iglesia. At yung katotohanan na yon ay walang ibang paggagalingan kundi ang kasulatan. Kaya tayo nabuo bilang iglesia dahil naniniwala tayo sa sola scriptura ng Biblia lang ang dapat mag-define kung ano ang church, kung sino siya, at kung ano yung mga gagawin niya. Kaya ito rin yung hamon sa atin, na patuloy tayo manindigan na tayo ay maging isang iglesia na ang pinapangaral, sinasabuhay, at ating inilalabas sa kanya-kanya nating mga buhay, labas sa iglesia ay walang iba kundi ang katotohanan. Kaya totoo talaga yung reformed na motto na Semper Reformanda. Tayo ay patuloy na magreforma ayon lang sa banal na kasulatan. Muli, maligayang ika-6 na anibersaryo Antipolo Reformed Baptist Church. Sa daigdig, kay Kristo lang tumitimbang. Kanya